Dear Kwentong OFW Admin, matagal ko pong pinag-isipan kung isusulat ko ba ang liham na ito. Sa totoo lang, hindi po ako sanay magkwento ng personal naming pinagdaraanan. Simula pa noon, nakasanayan ko ng sarilinin ang lahat ng problema at maniwala na balang araw, gagaan din ang buhay namin basta't nagsisikap lang at hindi sumusuko. Lagi kong iniisip na darating din ang tamang panahon para sa pamilya ko. Pero habang lumilipas ang mga taon, pakiramdam ko ay lalo lamang kaming sinusubok ng buhay. Dumating ako sa puntong napagtanto kong baka panahon na ring ibahagi ang aming kwento. Hindi po ito para humingi ng awa o simpatiya. Gusto ko lamang mailabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. At kung sakaling may pamilyang makabasa nito na dumaraan din sa parehong pagsubok, sana kahit papaano ay may mapulot silang pag-asa at aral mula sa naging karanasan namin. Ako po si Mario, 42 taong gulang, isang simpleng magsasaka mula sa isang maliit na bayan sa Camarines Sur. May asawa po akong si Elena at biniyayaan kami ng 3 anak na sina Maricel, Junjun at Carlo. Hindi man kami pinagpala sa yaman, masasabi kong dati ay sapat na sa amin ang simpleng buhay. Maliit lamang ang aming bahay, pawid pa ang kalahati ng bubong, at tuwing umuulan ay naglalagay kami ng mga timba sa loob dahil sa mga tumutulong bahagi nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, masaya kami dahil magkakasama kami bilang isang pamilya. Tuwing umaga, sabay-sabay kaming kumakain sa munting hapag. Madalas tuyo o noodles na maraming sabaw lang ang ulam, pero wala ni isa sa amin ang nagrereklamo. Kapag naman naging maganda ang ani at nakabili kami ng kaunting karne, pakiramdam namin ay parang may piyesta na sa bahay. Sa maliliit na bagay na yon, natutunan naming maging masaya at magpasalamat. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya bata pa lamang ay natuto na akong magtrabaho sa bukid. Doon ako lumaki na naniniwalang responsibilidad ng isang ama na tiyaking may pagkain sa mesa at may maayos na kinabukasan ang kanyang pamilya. Kaya nang mapangasawa ko si Elena, ipinangako ko sa sarili kong gagawin ko ang lahat upang hindi maranasan ng mga anak namin ang hirap na pinagdaanan ko noong bata pa ako. Napakabait at napakatiyaga ng asawa ko. Tahimik siyang tao, hindi pala sagot, at lalong hindi pala reklamo. Kahit ilang beses kaming kinapos at maraming gabing hindi namin alam kung saan kukuha ng panggastos kinabukasan, ni minsan ay hindi ko siya narinig na nagsisisi sa pagpili sa akin. Hindi niya kailanman ipinaramdam na naging pagkakamali ang pag-aasawa niya sa isang simpleng magsasaka na walang kayamanan kundi sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya. Noong una, kinakaya pa namin. May tanim kaming mais at gulay. Kapag maganda ang panahon, nakakaraos. Pero sunod-sunod ang naging problema. Minsan tagtuyot, minsan sobrang ulan. Dumating pa sa punto na inutang na namin ang pambili ng binhi at abono, tapos hindi rin bumawi ang ani. Unti-unti kaming nabaon sa utang. Yung mga dating bumabati sa amin, sila na rin yung nahihiya maningil. Minsan may kumakatok sa bahay at alam na agad namin kung bakit. Habang lumalaki ang mga bata, mas lumalaki rin ang gastos. Si Maricel noon, nagsisimula ng mangarap na makapag-college. Mahilig mag-aral yung bata at laging sinasabi na balang araw tutulungan niya kami. Si Junjun naman masayahin. Kahit walang laruan, kaya niyang gawing laro ang kahit anong makita. Si Carlo ang bunso at pinakamakulit. Siya yung tipong kapag pagod ka na sa buong araw, isang ngiti lang niya, parang gumagaan na ulit lahat. Pero habang tumatagal, napapansin ko na tahimik si Elena. Hindi na siya katulad dati na laging may kwento habang naghahapunan. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, lumabas siya ng bahay at naupo sa may hagdan. Sumunod ako at tinanong ko kung may problema. Ang sabi lang niya sa akin,
Hanggang kailan kaya tayong ganito? Hindi ako nakasagot. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil pareho naming alam ang sagot. Hindi ko rin alam. Ilang linggo ang lumipas at isang kapitbahay ang nagkwento na may kakilala raw siyang naghahanap ng domestic worker papuntang Jordan. Maayos daw ang sahod at mabilis daw makaipon. Noong una, hindi ko pinansin. Hindi ko man lang kinonsidera. Para sa akin, hindi dapat umaalis ang asawa ko para magtrabaho sa ibang bansa habang nandito ako. Kahit mahirap, gusto kong ako ang gumagawa ng paraan. Pero ilang araw pagkatapos noon, lumapit sa akin si Elena habang naghuhugas ng pinggan. Sabi niya, "Mario, paano kung subukan ko?" Akala ko biro. Tinawanan ko pa. Pero seryoso pala siya. Sinabi niya na hindi na raw sapat yung ginagawa namin. Habang tumatagal, mas nahihirapan lang kami. Ayaw daw niyang dumating yung panahon na mapatigil sa pag-aaral ang mga anak namin dahil lang wala kaming maipambayad. Sabi niya ilang taon lang daw. Magtitiis lang muna tapos uuwi rin siya. Tumanggi ako. Nag-away kami? Hindi naman sigawan pero yun ang unang beses na hindi kami nagkaintindihan. Sinabi ko sa kanya na nakakahiya bilang lalaki. Sinabi niya sa akin na hindi ito tungkol sa pride. Tungkol ito sa kinabukasan. Ilang gabi akong hindi nakatulog pagkatapos noon. Iniisip ko kung ano bang klaseng asawa ako. Kung pati asawa ko, kailangan pang mangibang bansa. Pero habang nakikita ko ang mga anak namin, na unti-unting nagtitipid. Habang naririnig kong sinasabi ni Maricel na okay lang kahit hindi muna siya bumili ng bagong sapatos. Habang nakikita kong hati-hati kami sa isang pirasong isda para magkasya sa lahat, unti-unti kong naisip na baka tama si Elena. Dumating ang araw na nag-apply siya. Nag-ayos ng papeles, nag-training. Unti-unting naging totoo. Hanggang dumating yung araw ng alis. Hindi ko makalimutan ang araw na yon. Madaling araw palang gising na kaming lahat. Tahimik lang sa bahay. Walang umiiyak, pero ramdam mong mabigat. Si Elena nagluluto pa ng almusal na parang normal na araw lang, kahit alam naming ilang oras na lang aalis na siya. Habang kumakain kami, napansin kong si Junjun hindi nagsasalita. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, "Tay, pag umalis si nanay, sino maghahatid sa akin sa school?" Hindi ako nakasagot. Si Elena lang ang ngumiti at sinabing, mabilis lang daw ang panahon. Pagdating sa terminal, doon na bumigay ang lahat. Umiyak si Carlo at ayaw bumitaw. Si Maricel pilit matapang, pero kita ko nanginginig na yung labi. Ako, hindi ko alam ano mararamdaman ko. Gusto kong pigilan. Gusto kong sabihin na huwag na. Pero huli na. Bago sumakay si Elena, lumapit siya sa akin. Sabi niya, "Pangako, babalik ako. Tiis lang tayo." Tumango lang ako. Hindi ko kayang magsalita. At sa unang pagkakataon, simula nung nag-asawa kami, umuwi akong wala siya sa tabi ko. Pagdating sa bahay, sobrang tahimik. Yung mga gamit niya nandun pa. Yung tsinelas niya nasa pinto. Yung baso niya nasa lamesa. Pero wala na siya. Lumipas ang ilang araw at dumating ang unang tawag niya mula sa Jordan. Nagsisiksikan kaming lahat sa lumang cellphone. Masaya ang boses niya. Sabi niya maayos daw ang trabaho. Mababait daw ang amo. Magtiis lang daw kami. Dahil pag sumweldo siya, unahin daw naming bayaran ng utang at ibalik sa pag-aaral ang mga pangarap ng mga bata. Noong gabing iyon, matagal akong nakatulala sa labas ng bahay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng pag-asa. Akala ko noon, iyon na ang simula ng pagbangon ng pamilya namin. Hindi ko alam na yun pala ang simula ng pinakamabigat na pagsubok na darating sa buhay namin. Admin. Pagkatapos umalis ni Elena papuntang Jordan, nagsimula ang bagong takbo ng buhay namin. Sa una, mahirap masanay dahil simula nang magkaanak kami,
halos hindi kami nagkahiwalay. Kahit noon na may mga panahon na kailangan kong magbukid hanggang gabi, alam kong pag-uwi ko may naghihintay sa bahay. Pero ngayon, iba na. Ako na ang gigising para maghanda ng kakainin ng mga bata. Ako na rin ang mag-ayos ng gamit nila, papasok at pagkatapos ng trabaho sa bukid. Ako rin ang uuwi para magluto. Mahirap, pero lagi kong iniisip na pansamantala lang ito at may dahilan kung bakit kami nagtitiis. Noong unang buwan ni Elena sa Jordan, halos bawat linggo siyang tumatawag. Hindi mahaba ang usapan dahil bawal lalo na kung oras pa ng trabaho at minsan hiniram lang daw niya ang cellphone ng kapwa Pilipino. Pero sapat na yon para gumaan ang pakiramdam namin. Lagi niyang tinatanong kung nakakapasok ba ang mga bata, kung may problema ba sa bahay, at kung may utang pa bang kailangang unahin. Kapag ako naman ang nagtatanong kung kumusta siya, pareho lang ang sagot niya. Sinasabi niyang maayos lang ang trabaho at huwag daw kaming mag-alala. Kahit pagod ang boses niya, pilit niyang pinapakita na okay siya para hindi kami mag-isip. Dumating ang unang padala niya at para kaming nakahinga ng maluwag. Hindi naman kalakihan, pero sapat para mabayaran ang ilan naming utang at makabili ng mga kailangan sa bahay. Nakabili kami ng bagong sapatos ni Maricel para sa school at unang beses din pagkatapos ng matagal na panahon na nakapagluto kami ng ulam na hindi namin kailangang tipirin. Masaya ang mga bata at sa totoo lang, doon ako nagsimulang maniwala na baka tama si Elena. Baka ito talaga yung sakripisyong kailangan naming pagdaanan para makaahon. Habang tumatagal, napapansin kong mas nagiging masipag ang mga bata. Siguro dahil gusto nilang ipakita kay Elena na sulit ang paghihirap niya. Si Maricel mas nagsipag sa pag-aaral. Si Junjun tumutulong na magpakain ng manok pagka-uwi sa school at si Carlo, kahit maliit pa ay marunong nang maglinis ng sarili niyang higaan. Tuwing tatawag si Elena, sabay-sabay kaming nagkukuwento at lagi niyang sinasabi na pag-uwi niya gusto niyang makita na malalaki na ang ipinagbago namin. Kapag natatapos ang tawag, may lungkot pero may pag-asa rin. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong unti-unting napapansin. Dati si Elena ang unang nagtatanong kung ano nang nangyari sa araw namin, pero kalaunan parang nagmamadali na siya sa usapan. Dati, mahaba siyang magkwento tungkol sa trabaho at sa mga kasama niya, pero naging maikli na ang sagot niya. Kapag tinatanong ko kung okay lang ba siya, sasabihin niyang pagod lang. Minsan parang mahina ang boses niya at minsan parang may ibang taong nasa tabi. Kaya bigla niyang binabago ang usapan. May isang beses na hindi ko makalimutan. Tumawag siya ng gabi at sobrang saya ng mga bata dahil halos 2 linggo siyang walang paramdam. Nagsasalita si Maricel tungkol sa grades niya at si Junjun tungkol sa laro nila sa school. Tapos napansin kong tahimik si Elena. Tinanong ko kung may problema ba. Ilang segundo siyang hindi sumagot bago niya sinabi na huwag daw kaming mag-alala at magtiis lang daw kami. Iba yung tono ng boses niya noon. Hindi ko maipaliwanag pero parang may gustong sabihin na hindi niya masabi. Bago ko pa siya matanong ulit, biglang naputol ang tawag. Hindi ko masyadong inisip nung una. Sabi ko, baka mahina lang signal o baka nagkataon lang. Pero lumipas ang ilang araw at wala pa rin siyang tawag. Naghintay kami ng 1 linggo. Wala pa rin. Nagsimula na akong kabahan pero pinipilit kong huwag ipakita sa mga bata. Sinasabi ko na lang na baka busy si nanay nila. Pagdating ng 2 linggo, ako na ang pumupunta sa kapitbahay para subukang tumawag gamit yung account na ginagamit niya pero hindi na sumasagot. Lumipas ang 1 buwan at doon na talaga ako nagsimulang matakot. Tinanong ako ni Maricel kung normal lang daw ba na matagal walang tawag ang mga OFW. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil hindi ko rin alam.
Kinausap ko yung nagpakilala noon na tumulong sa pagproseso ng pag-alis ni Elena, pero wala rin silang malinaw na sagot. Sabi nila, baka busy lang daw o baka nagpalit ng amo. Sinubukan kong maniwala, pero habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Habang wala kaming balita kay Elena, unti-unti ring bumalik ang hirap. Naubos ang natabi naming pera at bumalik ulit kami sa pagtitipid. Minsan nagtataka ako kung nakakakain ba si Elena doon o kung maayos ba ang kalagayan niya, pero wala akong paraan para malaman. Sa gabi hindi na ako makatulog. Nakahiga ako pero paulit-ulit sa isip ko yung huli naming usapan. Yung paraan ng pagsasalita niya, yung parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Mas nahirapan ako nang magsimula nang magtanong ang mga bata. Isang gabi habang naghahapunan kami ng noodles na maraming sabaw para magkasya, biglang sinabi ni Junjun kung uuwi pa raw ba si nanay nila. Tahimik ang buong mesa. Si Carlo tumigil sa pagkain at si Maricel nakayuko lang. Hindi ko alam saan ako kukuha ng lakas. Pero sinabi ko sa kanila na oo, uuwi ang nanay nila at kailangan lang natin maghintay. Hindi ko alam kung naniwala sila, pero kailangan kong sabihin yon. Dahil kung ako mismo ang mawawalan ng pag-asa, sino pa ang kakapitan nila? Lumipas pa ang ilang linggo at halos 6 na buwan na simula nang mawala ang komunikasyon ni Elena. Dumating sa punto na iniisip ko na kung pupunta ba ako sa Maynila para humanap ng paraan kahit wala naman akong pera. Isang hapon habang nasa bukid ako, may tumawag sa lumang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero. Akala ko kung sino lang, pero sinagot ko pa rin. May babaeng nagsalita sa kabilang linya at tinanong kung ako raw ba si Mario na asawa ni Elena. Bigla akong kinabahan. Sinabi niyang hindi raw siya sigurado, pero may nakita raw siyang babae sa Maynila na kamukha ni Elena. Sobrang payat daw at parang naliligaw. Hindi raw niya sana papansinin, pero paulit-ulit daw sinasabi ng babae ang pangalan ng mga anak niya. Hindi ko alam anong mararamdaman ko noong oras na yon. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may narinig ulit akong balita tungkol sa asawa ko. At doon, nagsimula ang paghahanap namin. Admin. Matapos kong marinig yung tawag na yon, hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot dahil 6 na buwan na kaming walang balita kay Elena. Tapos biglang may magsasabing nakita raw siya sa Maynila. Ang una kong naisip, paano nangyari iyon? Dapat nasa Jordan siya. Dapat nagtatrabaho siya. Dapat kung may mangyari man sa kanya, may tatawag o may magbibigay ng impormasyon kahit sa agency. Pero wala. Isang tawag lang mula sa hindi ko kilalang tao ang hawak ko at hindi ko alam kung totoo ba o baka umaasa lang kami sa wala. Pag-uwi ko galing bukid noong araw na yon, kinausap ko agad ang mga bata. Hindi ko muna sinabi lahat dahil ayokong umasa sila agad, pero sinabi kong may posibilidad na nasa Pilipinas na si nanay nila. Kita ko agad ang pagbabago sa mukha nila. Si Carlo tuwang-tuwa at tinanong kung uuwi na raw ba si nanay kinabukasan. Si Junjun tahimik lang pero nakangiti. Si Maricel lang ang hindi agad nagsalita. Tumingin siya sa akin at tinanong kung sigurado ba raw akong si nanay yon. Hindi ako nakasagot agad. Sabi ko lang, susubukan kong alamin. Wala akong sapat na pera para bumiyahe pero wala na akong ibang maisip. Kinausap ko yung kapatid ni Elena at nanghiram ako ng kaunting halaga. Nagbenta rin ako ng ilang alaga para maipandagdag pamasahe. Ang hirap humiram, lalo na kung alam mong matagal mo pang mababayaran, pero wala na akong pakialam noon. Ang nasa isip ko lang, kung totoong nasa Maynila si Elena at hindi ko siya puntahan, baka habang buhay kong pagsisihan. Ilang araw pagkatapos noon bumiyahe ako. Matagal na biyahe at buong oras wala akong ibang iniisip kundi kung anong itsura ni Elena kapag nakita ko siya. Iniisip ko baka pagod lang siya
Baka may nangyaring problema sa trabaho. Baka umuwi lang nang hindi nakapagbigay ng balita. Pinipilit kong isipin lahat ng posibleng maayos na dahilan dahil natatakot akong isipin ang mas masama. Pagdating ko sa Maynila, tinawagan ko yung babaeng nagsabi na nakita niya si Elena. Mabait naman siya at sinabi niyang ilang beses daw niyang nakita yung babae sa paligid ng terminal at minsan daw nakaupo lang habang nakatulala. Ang dahilan daw, kaya niya ako tinawagan ay dahil narinig niyang binabanggit ng babae ang pangalang Carlo at Maricel. Kaya naalala niyang may dati siyang nakitang post tungkol sa naghahanap ng OFW. Hindi raw siya sigurado pero gusto niyang subukan. Naghanap kami buong araw. Lumipat kami ng terminal, nagtanong sa mga tindahan, tumingin sa mga lugar na pinupuntahan ng mga taong walang matuluyan. Habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. Nagsisimula na akong matakot na baka nagkamali lang kami at uuwi akong wala pa ring sagot. Bandang hapon, habang naglalakad kami malapit sa isang waiting area, may napansin akong babaeng nakaupo sa gilid. Payat siya, gusot ang buhok at nakayuko lang. Hindi ko agad pinansin. Pero habang lumalapit kami, bigla akong natigilan. Kilala ko yung balikat. Kilala ko yung paraan ng pag-upo. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nagsabi sa akin na siya yun. Dahan-dahan akong lumapit. Tinawag ko ang pangalan niya, Elena. Hindi siya tumingin. Lumapit pa ako, Elena. Doon siya dahan-dahang lumingon. Admin, hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko noong sandaling yon. Kamukha niya si Elena pero parang hindi ko siya kilala. Ang payat niya, parang matagal na hindi maayos ang tulog at may tingin siyang parang laging may kinakatakutan. Nung nakita niya ako, hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiyak. Tinitigan niya lang ako na parang iniisip kung sino ako. Lumuhod ako sa harap niya at sinabi kong ako ito. Si Mario. Tahimik lang siya. Tinanong ko kung anong nangyari. Tahimik pa rin. Hanggang sa maya-maya bigla siyang nagsalita pero hindi yung inaasahan ko. Sabi niya, "Nakauwi na ba yung mga bata?" Natigilan ako. Sabi ko, "Oo." Tapos sinabi niya, "Kailangan kong bumalik baka magalit sila." Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan niyang bumalik sa trabaho at bawal daw siyang makita. Tapos, maya-maya bigla siyang tumingin sa paligid na parang may hinahanap at biglang nagsimulang matakot. Hinawakan niya braso ko at pabulong na sinabi na huwag ko raw siyang iiwan dahil baka sunduin siya. Doon ako tuluyang kinabahan. Unti-unti ko siyang kinausap hanggang sa medyo kumalma siya. Habang kausap ko siya, paisa-isang lumalabas ang mga piraso ng kwento pero hindi buo. Sabi niya nahirapan daw siya sa trabaho. Madalas daw siyang pagalitan at bihira makausap ang pamilya. Dumating daw sa punto na nagkaproblema sa papeles at ilang beses siyang inilipat-lipat. Hindi ko na siya masyadong pinilit magsalita dahil halatang hirap siya. Kapag may naaalala siya, bigla siyang natatahimik o kaya biglang nalilito. Ang mas masakit, nang tanungin ko siya kung kilala niya ako, tumingin lang siya sa akin at ilang segundo bago niya sinabing parang pamilyar daw ako. Parang may bumagsak sa dibdib ko nung marinig ko yon. Yung babaeng ilang taon kong kasama. Yung taong nangarap kasama ko para sa mga anak namin. Kaharap ko na pero parang wala na sa sarili. Hindi ko na tinanong pa kung paano siya nakauwi o bakit walang tumulong sa kanya. Ang nasa isip ko na lang noon ay maiuwi siya ng ligtas. Tinawagan ko ang pamilya at sinabi kong nakita ko na si Elena. Umiyak si Carlos sa kabilang linya. Si Junjun paulit-ulit nagtatanong kung kailan kami uuwi. Si Maricel tahimik lang. Tapos sinabi niyang ingatan ko raw si nanay. Kinabukasan umuwi kami. Buong biyahe tahimik si Elena. Minsan nakatingin lang sa bintana. Minsan nakapikit. Umiiyak. May mga oras na tinatanong niya,
kung nasa Jordan pa rin daw ba siya. May mga oras din na tinatanong niya kung bakit hindi pa siya nakakauwi sa mga bata kahit katabi lang naman niya ako. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng mga anak namin. Tumakbo si Carlo at niyakap si Elena. Si Junjun umiiyak habang nakatayo lang. Si Maricel lumapit at humawak sa kamay ng nanay niya. Pero imbes na yakapin sila pabalik, tumingin si Elena sa kanila at mahina niyang tinanong kung sino raw sila. Admin, doon ko unang naramdaman na kahit na ibalik na sa amin si Elena, baka hindi na siya yung parehong Elena na umalis na punong-puno ng pangarap sa mga anak niya. Admin, nung una akala ko kapag naiuwi ko na si Elena, unti-unti na ring babalik sa dati ang lahat. Iniisip ko na baka pagod lang siya, baka kulang lang sa pahinga, baka kapag nakabalik sa bahay at nakasama ulit ang mga bata, magiging maayos din siya. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko dahil iyon lang ang kaya kong panghawakan. Pero habang lumilipas ang mga araw, doon ko unti-unting natanggap na hindi simpleng pagod ang nangyari sa asawa ko. Sa unang linggo ng pag-uwi niya, halos hindi siya nagsasalita. Madalas nakaupo lang siya sa may pintuan at nakatingin sa malayo. Minsan tatawagin siya ni Carlo para kumain, pero parang hindi niya naririnig. Kapag kakausapin naman namin, sasagot siya pero malayo yung tingin niya. May mga araw na normal siya at natatandaan niya ang pangalan naming lahat. Pero may mga araw na para bang hindi niya kami kilala. Minsan gigising siya sa madaling araw at maghahanda ng gamit na parang papasok sa trabaho. Kapag tatanungin ko saan siya pupunta, sasabihin niyang baka daw pagalitan siya dahil tanghali na siya. Noong una hindi alam ng mga bata paano makikitungo. Si Carlo laging nakadikit sa nanay niya at pilit nagpapapansin. Pero minsan, hindi siya pinapansin ni Elena. Si Junjun naman, tahimik na lang. Napansin kong hindi na siya kasing kulit ng dati. Si Maricel ang pinakamabilis na kaintindi sa sitwasyon. Siya na ang tumutulong magbantay kapag nasa bukid ako at siya rin ang unang tumatakbo kapag biglang nawawala si Elena sa bahay. May isang beses na hindi ko makalimutan. Galing akong bukid at pag-uwi ko wala si Elena. Akala ko nasa kapitbahay lang pero wala pala. Naghanap kami buong hapon. Kasama ko yung mga bata at halos paikot-ikot kami sa lugar. Bandang gabi nakita namin siya ilang kilometro mula sa bahay. Naglalakad mag-isa at umiiyak. Paglapit namin sa kanya, tinanong niya ako kung saan daw yung bahay ng amo niya dahil kailangan na raw niyang bumalik. Hindi ko alam. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na wala na siya sa Jordan at nasa bahay na siya? Noong gabing iyon, hindi ko na napigilang umiyak ng palihim habang tulog ang mga bata. Naghanap ako ng paraan para mapatingnan siya. Nanghiram ulit ako ng pera at dinala namin siya sa doktor sa bayan. May mga gamot na nireseta pero hindi rin namin kayang ituloy ng matagal dahil mahal. May mga pagkakataon na parang gumagaan ang pakiramdam niya pero may mga araw na mas lumalala. Habang tumatagal, nauubos din yung konting naipon namin. Yung mga alagang binenta ko para hanapin siya sa Maynila, hindi na namin naibalik. Unti-unti ring nabawasan ang oras ko sa bukid dahil kailangan ko siyang bantayan. Sa gitna ng lahat ng yon, hindi ko napansin na unti-unti na rin pala kaming napapagod. Hindi dahil ayaw naming alagaan si Elena, kundi dahil hindi namin alam paano. May mga araw na hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung may nagawa ba akong mali. Iniisip ko kung sana ba hindi ko siya pinayagang umalis. Iniisip ko kung sana mas pinilit kong pigilan siya noon. Pero tapos na. Ang natitira na lang ay harapin kung ano ang meron kami ngayon. Habang sinusubukan naming bumangon, dumating pa yung mas mabigat na pagsubok na hindi ko inaasahan. Isang araw, pag-uwi ni Junjun galing school, sinabi niyang masama raw pakiramdam niya. Akala namin simpleng pagod lang o lagnat dahil maulan noon.
Pinahiga muna namin siya at pinainom ng gamot. Kinabukasan hindi pa rin bumaba ang lagnat niya. Dahil gipit kami at may iniinom ding gamot si Elena, inisip ko na baka gumaling din pag nakapagpahinga. Pero mali kami. Habang tumatagal mas humihina si Junjun, hindi na siya lumalabas ng kwarto at hindi na rin kumakain ng maayos. Si Maricel nag-aalaga habang ako naghahanap ng paraan para may maipangpatingin. Si Elena naman minsan nakaupo lang sa tabi niya pero hindi ko alam kung naiintindihan ba niya ang nangyayari. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Tahimik lang ang bahay at nasa tabi ko si Junjun. Mahina na boses niya. Tumingin siya sa akin at tinanong kung gagaling daw ba si nanay kapag lumaki na siya at nagtrabaho. Hindi ko alam kung saan ko kinuha yung lakas. Parang ngumiti at sabihing oo. Tapos sinabi niya na gusto niya raw pag gumaling si nanay, sabay-sabay ulit kaming kakain gaya ng dati. Hindi ko alam na yun na pala yung isa sa huli naming pag-uusap. Pagkalipas ng ilang araw, lumala ang kalagayan niya. Dinala namin, pero huli na. Admin, hanggang ngayon hindi ko kayang ikwento ng detalyado yung araw na nawala si Junjun. Pakiramdam ko may parte ng buhay ko na naiwan doon. Ang hirap ipaliwanag sa isang magulang kung gaano kasakit mawalan ng anak. Lalo na kapag alam mong ginawa mo ang lahat, pero hindi pa rin naging sapat. Pinakamasakit sa lahat, parang hindi lubos na naintindihan ni Elena ang nangyari. May mga araw na hinahanap niya si Junjun at tinatanong kung bakit hindi na pumapasok sa school. Kapag sinasabi naming wala na siya, umiiyak siya. Pero maya-maya, parang nakakalimutan ulit. Pagkatapos noon, parang tumigil ang oras sa bahay namin. Mas tumahimik si Maricel. Mas dumikit si Carlo sa akin. At ako, pakiramdam ko wala na akong natitirang lakas. Isang gabi habang tulog silang lahat, naupo ako sa labas ng bahay at binasa ulit yung mga lumang mensahe ni Elena noong nasa Jordan pa siya. Doon ko naisip na buong panahon pala, tahimik naming nilalaban ang lahat at wala ni isa sa labas ang nakakaalam. At doon ko unang naisip, paano kung ikwento ko na lang ang nangyari sa amin? Hindi para humingi ng awa, kundi dahil baka pagod na rin akong buhatin mag-isa. Admin, noong gabing naisip kong ikwento ang nangyari sa amin, hindi ko agad ginawa. Ilang araw ko yung pinag-isipan. Ilang beses akong gumawa ng post tapos buburahin ko rin. Hindi kasi ako sanay maglabas ng problema. Lumaki ako na tinuruan na ang hirap dapat tahimik na nilalaban at ang tulong hindi hinihingi. Pero habang tinitingnan ko si Elena na nakatulala sa isang sulok ng bahay at habang naririnig ko si Carlo na nagtatanong kung kailan ulit magiging okay si nanay nila, doon ko naisip na baka hindi na ito tungkol sa pride. Hindi na ito tungkol sa akin. Kailangan ko nang tanggapin na hindi namin kayang dalhin mag-isa ang lahat. Isang gabi, natulog na ang mga bata at tahimik na ang bahay. Hiniram ko yung lumang cellphone ni Maricel at gumawa ako ng mahabang post sa Facebook. Hindi ako marunong gumawa ng mga nakakaiyak na caption. Hindi rin ako humingi ng pera. Ang ginawa ko lang ay ikinuwento ko ang buhay namin mula noong bago umalis si Elena hanggang sa pag-uwi niya. Isinulat ko kung paano siya nagsakripisyo para sa pamilya, kung paano siya nawala ng ilang buwan, kung paano namin siya nahanap at kung paano siya umuwi na parang may bahagi ng sarili niyang naiwan sa ibang bansa. Isinulat ko rin na nawalan kami ng anak habang sinusubukan naming buuin ulit ang pamilya namin. Sa dulo ng post, ang sabi ko lang, kung may makakabasa nito, sana ipagdasal niyo ang pamilya namin. Pagkatapos kong i-post, natulog ako. Hindi ko inaasahan ng kahit ano. Kinabukasan maaga akong nagising para magbukid. Pagbukas ko ng cellphone, nagtaka ako bakit sunod-sunod ang tunog ng notifications. Akala ko may sira lang. Pero pagtingin ko, daan-daan na pala ang shares at may mga mensahe mula sa mga hindi ko kilala. May mga taong nagsasabing umiiyak sila habang binabasa ang kwento namin.
May mga OFW na nagsasabing nakita nila sarili nila kay Elena. May mga magulang na nagsabing naiintindihan nila ang pakiramdam ng mawalan ng anak. May ilan ding nagsabi na gusto nilang tumulong. Hindi ko alam paano magre-react. Sa totoo lang nahiya pa ako nung una. Pakiramdam ko parang masyado kong inilabas ang buhay namin. Pero habang tumatagal, may mga taong kusanang nagme-message. May gustong magpadala ng grocery. May nagtanong kung saan kami nakatira dahil gusto raw nilang magbigay ng gamot para kay Elena. May mga estudyante na nag-ipon para makatulong sa school needs ni Carlo. May mga OFW din na nagsabing para raw kay Elena ang tulong nila dahil alam nila kung gaano kahirap malayo sa pamilya. Hindi ko makalimutan yung isang matandang babae na nag-message. Sabi niya, hindi raw siya mayaman pero gusto niyang magpadala ng kaunting halaga dahil may anak din daw siyang OFW at natakot siya na baka maranasan din nila yung nangyari sa amin. Doon ko unang naisip na minsan, hindi mo kailangan kilala ang isang tao para maramdaman ng malasakit. Habang kumakalat ang post, may mga taong nagtag sa iba at may ilang local pages na nagbahagi rin. Hindi nagtagal, may lumapit sa amin na gustong tumulong para mapatingnan ulit si Elena. May tumulong para maituloy ang ilang gamot at may nag-abot ng kaunting pangkabuhayan para hindi ako laging nawawala sa bahay at mabantayan ko rin siya. May mga taong nagsabing huwag daw kaming mawala ng pag-asa dahil may paraan pa para gumaan ang sitwasyon. Hindi naging instant ang pagbabago. Hindi kami biglang yumaman at hindi rin biglang gumaling si Elena. Ayokong palabasin na parang isang post lang tapos naging maayos na lahat dahil hindi ganun ang totoong buhay. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman naming hindi pala kami nag-iisa. Unti-unti naming inayos ang bahay. Hindi man bago, pero mas naging maayos at mas komportable para kay Elena. Nakabili kami ng ilang alaga ulit para may pagkakakitaan habang nasa bahay lang ako. Si Maricel nagkaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang pag-aaral. Si Carlo mas madalas nang ngumiti. At si Elena, kahit hindi bumalik sa dati, may mga araw na mas maayos siya. May isang hapon na hindi ko malilimutan. Nakaupo kami sa labas ng bahay at tahimik lang. Tapos biglang tumingin si Elena sa akin. Hindi siya nalilito. Hindi rin siya mukhang takot. Tumingin siya sa akin at tinanong niya kung kumain na raw ba ang mga bata. Saglit akong natigilan kasi matagal na niyang hindi tinatanong iyon. Tumango ako at ngumiti siya ng kaunti. Pagkatapos ng ilang minuto, tahimik niyang sinabi ang pangalan ko. Admin. Baka sa ibang tao maliit na bagay lang yon, pero para sa akin parang may maliit na bahagi ng asawa ko na bumalik. Hindi naging perpekto ang ending namin. Hanggang ngayon may mga araw na nalilito pa rin si Elena. Hanggang ngayon may mga gabi na tahimik pa rin ang bahay dahil naaalala namin si Junjun. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako at may mga araw na mahirap pa rin. Pero iba na ang pakiramdam dahil natuto kaming tanggapin na hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Kaya ako nagsulat nito hindi para humingi ng awa at hindi rin para sisihin ang pag-a-abroad. Maraming pamilya ang natutulungan nito at marami ring pangarap ang natutupad dahil dito. Pero sana maging paalala rin ang kwento namin na ang totoong halaga ng pag-alis ay hindi lang pera. Minsan may mga laban na hindi nakikita ng pamilya sa Pilipinas at may mga sugat na hindi nakikita pag-uwi. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, ito siguro yun. Hindi lahat ng umuuwi galing ibang bansa ay may dalang tagumpay. May ilan na umuuwi na pagod, sugatan at naghihintay lang na may yumakap at magsabing sapat na, nandito na kami. At kung may isa akong gustong ipagpasalamat sa lahat ng nangyari, yun ay kahit ilang beses kaming bumagsak bilang pamilya, hindi namin piniling iwan ang isa't isa at hindi kami tumigil magdasal
at humingi ng tulong sa Panginoon. Maraming salamat po, mga kabayan. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nakarelate sa kwento ni Mario at Elena. Pero habang pinapakinggan natin ang kanilang pinagdaanan, isang bagay ang malinaw. Hindi lahat ng sakripisyo ay nakikita at hindi lahat ng sugat ay nasa labas. Maraming OFW ang umaalis, hindi dahil gusto nilang iwan ang pamilya nila, kundi dahil gusto nilang bigyan ng mas magandang buhay ang mga mahal nila sa buhay. Pero minsan, habang abala tayong bilangin ang perang ipinapadala, hindi natin nakikita yung pagod, lungkot, takot, at mga laban na tahimik nilang dinadala sa malayo. At sa kabila ng lahat ng nangyari sa pamilya ni Mario at Elena, pagkakahiwalay, pagkawala, pagod, sakit, at matinding pagsubok, pinili pa rin nilang hindi iwan ang isa't isa. Kung umabot ka hanggang dito mga kabayan, gusto kong malaman, saan bansa mo pinapanood ang video na ito? Comment mo sa baba ang bansang kinaroroonan mo at kamusta ka diyan. Baka may mga kapwa OFW tayo dito na gustong mag-iwan ng mensahe o dasal para sa isa't isa. Binabasa namin ang comments ninyo. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sa buhay ng isang OFW, hindi lang trabaho at pagod ang kalaban, kundi pati lungkot, pangungulila, at mga panahong hindi na natin maibabalik pa. Kung meron din kayong kwento bilang OFW, tungkol sa sakripisyo, pamilya, pag-ibig, tagumpay, o pagkawala, pwede ninyo itong ipadala dito sa aming channel. Maaaring ang kwento ninyo na ang susunod naming maibahagi. Ingat palagi mga kabayan, saan mang panig kayo ng mundo. Thanks for watching and we'll see you in the next video.